Oy, good day mga kamots. Welcome back to our YouTube channel. So for today's video mga kamots, pag-uusapan na nga natin kung pwede nga bang pagsabayin ang transfer of ownership at motorcycle registration ng mga second hand na motor na binili natin ngayong 2025. So marami kasi nagko-comment sa YouTube channel natin kung pwede nga daw ba itong pagsabayin. So for today's video mga kamots, yan ang tatalakayin natin at yan ang pag-uusapan natin at sasagutin natin yung mga tanong na yan in this video. Kaya naman wag na natin patagalin pa yan, simulan na natin. Before we proceed to our video mga kamos, disclaimer lang ulit, hindi tayo konektado sa kahit anong ahensya ng gobyerno, particularly sa LTO. Itong mga information na isa-share ko lang sa inyo mga kamos ay base lang din sa mga shinare sa atin ng mga kaibigan natin sa nasabing ahensya. Pwede nga bang pagsabayin ang motorcycle registration at ang motorcycle transfer of ownership? Bago natin sagutin yan mga kamos, hayaan yung paliwanag ko muna sa inyo ang difference ng bawat isa, ang motorcycle registration at ang transfer of ownership. So unahin natin sa motorcycle registration. So sa motorcycle registration, ito yung ginagawa natin annually or yearly, ang pagre-rehistro ng mga motor na binili natin mga kamots, no? Para maging updated sa database ng LTO. Habang ang transfer ownership naman, ito yung mga second hand na nabili natin motor na kailangan nating ilipat sa mga pangalan natin mga kamots, yung mga documents nun, no? So yun yung tinatawag na transfer of ownership kapag ka nakabili ka ng second hand naman na motor. Ayan, so yan po yung difference mga kamots, no, ng dalawang proseso na yan pagdating sa motorsiklo. Okay, so balik tayo sa tanong, pwede nga bang pagsabayin ang motorcycle registration at ang transfer of ownership at the same time? Ang sagot po dyan mga kamots ay yes. Pwedeng pagsabayin ang motorcycle registration at transfer of ownership sa iisang proseso lang mga kamots, no? So kung kayo ay nakabili ng second hand na motor ngayon 2025 and then mag-expired na yung rehistro niya and then at the same time gusto niyo siyang ilipat sa pangalan ninyo, narito ang mga ilang procedure mga kamots na dapat nyo sundin. So una mga kamots, kailangan nyo munang magpa-emission test sa mga emission testing center na malapit sa lugar ninyo. Sa mga LTO, may mga katabing emission testing center yan. So doon na kayo magpa-emission test. So pangalawa mga kamos, after nyo magpa-emission test, kuha na kayo ng TPL insurance or motorcycle insurance. So nakadepende na sa inyo yan mga kamos kung saan kayo kukuha ng insurance, kung sa Cebuano or sa insurance affiliate ng LTO. Pero kung ako sa inyo mga kamos, kung yung second hand na motor na binili niyo is may plaka na, doon na kayo kumuha sa Cebuano kasi medyo mas mura doon kaysa doon sa mga outside insurance company na affiliated ng LTO. So kapag nakakuha na kayo ng TPL insurance mga kamots at ng emission test result, huwag muna kayong pupunta sa LTO branch. Punta muna kayo sa HPG offices or satellite offices na malapit sa inyo mga kamots, no? Para kumuha ng HPG clearance para doon sa second hand na motor na binili mo. So bago kayo pumunta sa LTO mga kamots, punta muna kayo sa HPG clearance para makapag-request ng HPG clearance certificate, which is makukuha 2 days from the date nang nag-apply kayo ng HPG clearance sa HPG office. Kapag nakuha nyo na yung HPG clearance ninyo mga kamots, diretso na kayo sa LTO. So doon na kayo, that's the time na pwede na kayong pumunta sa LTO para ipasa yung mga requirements na nag-gather ninyo para sa rehistro at sa transfer of ownership. So take note lang mga kamos na pagdating sa LTO ay dalawang processing fee ang babayaran ninyo. So hindi po siya isang processing fee lang. So yung unang processing fee mga kamos is yung registration fee o yung rehistro ng motor ninyo. And then yung pangalawang fee mga kamos yung transfer of ownership fee. Ayan, so yan po yung dalawang babayaran ninyo sa LTO mga kamos. Kapag pinagsabay nyo yung motorcycle registration at yung transfer of ownership ng mga second hand na motor na binili ninyo. Pagdating naman sa requirements mga kamots, ano-ano ba yung mga requirements kung pagsasabayin ang transfer of ownership at motorcycle registration ng mga second hand na motor na binili nyo ngayong 2025. Generally na to, ito na yung mga requirements na ipapasa mismo sa LTO after nyo mag-gather lahat ng mga requirements na to. So original OR, yung certificate of registration, deed of sale, dapat bago pa lang sa HPG nakanotaryo na yan yung deed of sale. And then HPG clearance result mga kamots, and then TPL insurance or motorcycle insurance. Kung hindi pa nakapangalan sa inyo yung insurance mga kamots, alam nyo na yan, kailangan meron kayong endorsement letter na in-issue ng insurance company sa inyo, halimbawa ng Cebuana. So again, sa mga nagtatanong kung paano kumuha ng endorsement letter, ito po yung video niyan mga kamots. Panoorin nyo na lang sa ating video list. Yung emission test result na galing sa emission testing center,
And then LTO stencil report. So yung etong LTO stencil report mga kamos, manggagaling na mismo sa LTO, sila na magpo-provide nun. And then 2 valid IDs of yung photocopy ng 2 valid IDs ng first owner at yung ikaw mismo na bumili ng second hand na motor. And then kailangan may 3 signature yun mga kamos, no? 3 signature mo at yung 3 signature ng first owner. So take note lang mga kamos, again, yung sample ng mga valid IDs mga kamos na discuss ko naman na sa inyo sa last video natin nung transfer ownership process ng 2020 ngayon 2025. So panoorin niyo na lang yan mga kamos sa mga gustong malaman kung magkano ang magagastos sa transfer of ownership ngayong 2025. And so last na requirements mga kamos at LTO confirmation. Kung sa ibang LTO branch kayo mag-aasikaso ng transfer of ownership, kailangan nyo kumuha ng LTO confirmation mga kamos, no? Dun sa mother file kung saan nakarehistro yung second hand na motor na binili ninyo. Marami rin kasi nagtatanong yan mga kamots sa YouTube channel natin, paano ko sa ibang branch ng LTO inasikaso yung transfer of ownership, kailangan pa ba ng LTO confirmation? So part na po yan ng requirements mga kamots sa pagka-transfer of ownership. Yung mga binanggit kong requirements mga kamots, yun na rin yung magiging requirements para sa motorcycle registration o yung pagre-rehistro ng motor mo, kasi nga pag-iisahin na lang yun ni LTO yung proseso. Pag-usapan naman natin mga kamos magkano ang magagastos kung sakaling pagsabayin natin ang motorcycle registration at ang transfer of ownership ng mga second hand na motor na binili natin. So una mga kamos sa emission test, so nagre-range to ng mga 400 to 600 pesos depende sa emission testing center na pupuntahan ninyo. And then TPL insurance mga kamos, 300 to 700 pesos po ang presyo niyan. So depende rin yan sa kung saan kayo kukuha ng TPL insurance. And then sinama ko na rin mga kamots yung magagastos sa notaryo ng deed of sale. So 150 to 200 pesos. So depende rin yan kung saan kayo magpapanotaryo kasi iba-iba talagang singil mga kamots, no? Pero ang notaryo mga kamots is hindi lalagpas ng 200 pesos. Ayan. So HPG clearance mga kamots, 560 pesos po ang magagastos natin dyan. And then pagdating naman sa LTO mga kamots, yung motorcycle registration fee na 258 pesos and then yung transfer ownership fee na 100 pesos lang mga kamos, no? And then yung Xerox mga kamos, yung pagpapa-Xerox, pagpapapotocopy ng mga requirements na hihingin sa inyong HPG at ng LTO. So sinama ko na rin mga kamos. So siguro magagastos kayo ng more or less 50 to 70 pesos mga kamos, no? So sa total mga kamot, magdala na lang kayo ng 2,500 to 3,000 pesos kung aasikasuhin nyo yung motorcycle transfer of ownership at ang motorcycle registration kung pagsasabay ninyo. So 2,500 to 3K, magdala na kayo ng budget. Bago ko nga pala makalimutan mga kamots, kung pagsasabayin nyo ang transfer of ownership at ang motorcycle registration ng mga second hand na motor na binili nyo, make sure lang mga kamots na gagawin nyo ito 2 weeks or 1 week before ma-expire yung rehistro ng second hand na motor na binili ninyo. Yun ay para magamit pa natin mga kamots yung current rehistro ng second hand na motor na binili natin. So quick reminder lang mga kamots, ito po ulit-ulit ko na sinasabi sa inyo to, kapag magpuproseso kayo ng kahit anong proseso sa LTO, wag na wag kayong dadaan sa fixer mga kamos. So wag kayong magpapaasikaso sa fixer. Kayo mismo asikasuhin nyo ito mga kamos, kasi madali lang naman mag-asikaso and at the same time, hindi rin naman kayo mahihirapan sa pag-aasikaso mga kamos. Basta sundin nyo lang yung mga steps and procedures. Secondly mga kamos, na reminder ko sa inyo, maglaan kayo ng time or panahon and then budget kung asikasuhin nyo, lalong-lalo na pagsasabayin nyo yung transfer of ownership at yung motorcycle registration renewal. And then bigyan nyo ng attention to mga kamos, kapag nakabili kayo ng second hand na motor, make sure lang na asikasuhin nyo kaagad yung transfer of ownership. At kung mag-expire ng rehistro, asikasuhin nyo na rin mga kamos yung motorcycle registration. So pwedeng pagsabayin yan mga kamos, no? Gaya na pinag-uusapan natin ngayon. So yun lang mga kamos, sana nabigyan ko kayo ng idea sa mga nagtatanong dyan kung pwede nga bang pagsabayin ang transfer of ownership at ang motorcycle registration ng mga second hand na motor na binili nyo ngayong 2025. So pwede po yan mga kamos. Para nga naman na iisang insurance na lang at iisang emission test na lang ang gagawin niyo mga kamos, no? So pwede po yan pagsabayin. So muli maraming salamat sa inyo mga kamos. So stay safe, ride safe always.